Naalala niyo ba to? Bumalik kami ng Puerto Princesa na isang motor na lang ang dala namin. Kaya after a week, binalikan at kinuha namin sa Rojas kung saan namin iniwan yung isang motor. Nang makuha namin, syempre papahuli pa ang side trip bago umuwi. Dumiretso muna kami sa Coconut Beach sa Port Barton. Nagpalit lang kami ng pang-swimming na damit at naghanap na ng spot. Together we run further. Yeah. Together we run. Naglakad pa kami ng onte sa unahan para sa mas tahimik na setup. Coconut Beach nga kung tawagin dahil sobrang dami ng puno ng nyug. After namin makahanap ng mapipwestuhan, nag-set up na ako ng camera. Nagmerienda na kami habang ini-enjoy ang bawat segundo na meron kami. Matapos namin kumain ay unti-unti na kaming naghanda para mag-swimming. Masasabi kong malamig-lamig ang tubig dagat dahil nga makulimlim ang kalangitan na tila kahit anong mga oras ay pwedeng bumuhos ang ulan. Sobrang na-enjoy namin tong araw na to. Sapat lang para mapawi ang pagod sa biyahe. Mukhang kahit ang mga foreigner na nandoon, na-enjoy yung lugar. Alam mo yung hindi naman planado lahat, pero parang ang ganda ng pagkakaayos ng araw. Parang bawat stopover may kwento, bawat liko ng daan may sorpresa. Habang papalapit na kami sa dulo ng trip na to, biglang pumasok sa isip ko. Nakakatuwa talaga mga ganitong simpleng lakad. Walang bonggang budget, walang mabigat na itinerary, pero ang daming nangyari. Puro tawanan, kwentuhan, at ang daming natutunan. Kahit saglit lang kami sa Coconut Beach, parang sapat na siya. Sapat na yung ingay na nabibigay sa bawat hampas ng alon ng dagat, yung malamig na simoy ng hangin, yung bawat buhangin na nararamdaman mo sa mga paa mo. At sa tingin ko, sapat na rin ang damit pang sapin para makapagpahinga. Matapos naming ma-enjoy ang beach, nagbanlaw at naligo na kami. Pero bago kami tuluyang umalis, nakalimutan ko sabihin sa inyo na meron palang mini farm sa lugar. Dahil merong baboy at iilang manok. Ala, yan na yung baboy. Kakaiba. Gusto ko rin ganyan yung kulay ko. Alas 3 na ng hapon at hindi pa kami nananghalian. Bago kami magpatuloy, huminto muna kami sa minibus na to na punong-puno ng graffiti para kumuha ng litrato. Habang naglilibot kami para makahanap ng makakainan, inabutan kami ng ulan. At dito kami dinala sa Barrio Bistro na sobrang payapa at kalmado ng lugar. At syempre, masasabi ko rin na talagang masarap ang pagkain nila rito. Binigyan pa nga nila kami ng complimentary food. Turon na kung saan walang sugar, pero may cinnamon twist. Habang hinihintay na tumila ang ulan, kami naman ay nasa duyan at ini-enjoy ang magandang lugar na natatanaw namin. Grabe, sobrang cozy. Nakatulog na nga si Kurt sa sobrang chill vibe sa bistro. Ang dami namin tahimik na moments. Hindi dahil sa wala nang masabi, kundi dahil kontento lang. Alam mo yun, yung present, yung buo yung loob mo kahit di mo siya planado. Sa bawat trip may naiiwang kang pagod pero may dala kang kapayapaan. Parang yung ulan, dahan-dahan lang siyang bumagsak pero dinadala ka sa tamang lugar.
At this time, ang dinala niya sa amin, masarap na pagkain at kape na may libreng cinnamon roll. May mga parts sa trip na tahimik na lang ako. Napatingin sa daan, sa paligid, tapos naisip ko, buti na lang tinuloy namin to. Buti na lang kahit saglit lang. Kahit nakakapagod, may naipon kaming alaala. Hindi lahat ng biyahe kailangan maging malayo. Hindi rin kailangan mahal. Minsan, yung malapit pero kasama yung tamang tao. Yun na pala yung recharge na kailangan mo. So, kung umabot kayo sa part na to, thank you. Thank you for riding with us. Sa mga bagong viewers, welcome. At sa mga matagal nang nakasubaybay, salamat at kasama pa rin namin kayo sa mga simpleng lakad na to. This has been part 2 of our San Vicente Loop adventure. Hanggang sa susunod na biyahe, kung saan man kami dalhin ng hangin, ulan, ng pagod o ng gutom. See you again and don't forget to breathe and be present.